Isang maikling pagsulyap sa kaso. Ang mundo ng showbiz at patas ay muling nagtagpo sa pagdinig ng kaso ni Vic Soto at Daryl Yap. Ang kasong ito ay nagdulot ng malaking ingay sa publiko, lalo na't parehong kilalang personalidad ang nasasangkot. Ang bawat hakbang at desisyon sa korte ay sinusubaybayan ng media at ng mga tagahanga. Noong Enero 17, 2025, humarap ang dalawa sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205. Ang araw na iyon ay puno ng tensyon at inaabangan ng marami. Ang mga taga-suporta at kritiko ay nagtipon-tipon sa labas ng korte upang ipahayag ang kanilang opinyon. Ang usapin, ang kontrobersyal na pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma na idinidirect ni Yap at ang writ of habeas data na inihain ni Soto. Ang pelikula ay nagdulot ng matinding diskusyon at debat sa publiko, lalo na't sensitibo ang tema nito. Maraming nagtatanong kung hanggang saan ang kalayaan sa pagpapahayag at kung ano ang limitasyon nito. Ang atensyon ay natuon sa kasong ito dahil sa mga pangalan na nasasangkot at sa mga isyong legal na kinakaharap. Ang bawat detalye ng kaso ay binabantayan ng media, at ang bawat pahayag ng mga abogado ay nagiging headline sa mga balita. Ang mga tao ay nag-abang ng mga bagong impormasyon at update tungkol sa kaso. Si Soto, isang respetadong komedyante at TV host, ay naghain ng mga reklamo laban kay Yap, isang kilalang direktor. Ang kanilang mga personalidad at reputasyon ay nagbigay ng dagdag na kulay sa kaso. Ang bawat isa ay may kani-kaniyang taga-suporta na handang ipagtanggol ang kanilang idolo. Ang kaso ay nagugat sa mga paratang na paninira sa pamamagitan ng pelikula. Ang mga alegasyon ay seryoso at may malalim na epekto sa mga nasasangkot. Ang bawat panig ay nagpresenta ng kanilang ebidensya at argumento upang patunayan ang kanilang punto. Ang pagdinig ay nagbigay daan upang marinig ang panig ng bawat isa. Ang mga abogado ng magkabilang panig ay nagbigay ng kanilang mga argumento at ebidensya. Ang hukom ay maingat na nakikinig at nagtatala ng mga mahahalagang detalye. Bagamat hindi pa tapos ang labanan, ang mga pangyayari sa korte ay nagbibigay ng sulyap sa kung ano ang susunod na kabanata sa kwentong ito. Ang bawat pagdinig ay nagdadala ng bagong impormasyon at twist sa kaso. Ang mga tao ay patuloy na nag-aabang sa magiging desisyon ng hukom. Sa mga susunod na seksyon, ating tatalakayin ang mga pangyayari sa korte at ang mga legal na usaping nakapalibot dito. Ang bawat detalye ay mahalaga upang maunawaan ang kabuuan ng kaso at ang mga implikasyon nito sa batas at sa lipunan. Isang maulang hapon ng Biyernes nang magkita sa korte sina Vic Soto at Daryl Yap. Kasama ni Soto ang kanyang asawa na si Pauline Luna. Kapwa sila tahimik at seryoso habang papasok sa korte. Si Yap naman ay dumating ng mag-isa, kalmado at handang humarap sa pagdinig. Ang pagdinig ay pinangunahan ni Judge Liazela Aquiatan. Sa loob ng korte, tinalakay ang writ of habeas data na inihain ni Soto laban kay Yap. Tiningnan din ang mga kasong cyber libel na isinampa ni Soto laban sa direktor. Bagamat maikli lamang ang pagdinig, marami ang nag-abang sa magiging resulta nito. Ang lahat ay nagtatanong mapapaboran ba ang panig ni Soto o kaya ni Yap? Ano ang magiging epekto nito sa kontrobersyal na pelikula? 19 na bilang ng cyber libel ang isinampa ni Vic Soto laban kay Daryl Yap. Ang mga kasong ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya sa industriya ng pelikula at sa publiko. Ang mga reklamong ito ay nag-ugat sa teaser ng pelikula na The Rapists of Pepsi Paloma. Ang teaser na ito ay mabilis na kumalat sa social media at naging usap-usapan. Ayon kay Soto, sadyang binanggit ang kanyang pangalan sa teaser upang siraan siya at ang kanyang pamilya. Ang mga paratang ay nagdulot ng matinding stress at pangamba sa kanilang buhay. Iginiit ni Soto na ang mga paratang sa pelikula ay walang basehan at pawang kasinungalingan lamang. Sinabi niya na ang mga ito ay bahagi ng isang malisyosong kampanya laban sa kanya. Dahil dito, humingi siya ng hustisya sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Nais niyang ipakita sa publiko na hindi siya magpapatalo sa mga ganitong uri ng paninira. Naniniwala si Soto na ang pelikula ay may layuning sirain ang kanyang reputasyon at pangalan na matagal niyang pinaghirapan. Ang kanyang mga nagawa at kontribusyon sa industriya ay hindi dapat basta-basta masira. Ang mga kasong cyber libel ay seryosong usapin. Ang mga ito ay may malalim na epekto hindi lamang sa mga nasasakdal, kundi pati na rin sa mga nagrereklamo. Kung mapatunayang nagkasala si Yap, maari siyang makulong at magmulta.
Ang mga parusa ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay at karera. Malaki rin ang magiging epekto nito sa pagpapalabas ng kanyang pelikula. Ang mga legal na issue ay maaring magdulot ng pagkaantala o tuluyang pagkansela ng proyekto. Upang matiyak ang maayos na paglilitis ng kaso, naglabas ng gag order si Judge Liazela Aquiatan. Ito ay nangangahulugang hindi maaring magsalita sa publiko ang lahat ng sangkot sa kaso, kasama na ang kanilang mga abogado. Dahil sa gag order, hindi na nagbigay ng anumang pahayag sina Soto at Yap pagkatapos ng pagdinig. Tanging hindi ako pwede magsalita. Ang nasabi ni Soto sa mga miyembro ng media. Si Yap naman ay sinabing tatapusin ko lang ang pelikula at dapat ilabas ito. Ang layunin ng gag order ay protektahan ang integridad ng kaso. Sa pamamagitan nito, may iwasan ang pagkalito at maling impormasyon na maaring makasira sa paglilitis. Ang writ of habeas data ay isang legal na remedyo na maaring gamitin ng isang individual upang protektahan ang kanyang karapatan sa privacy. Sa kasong ito, ginamit ito ni Vic Soto upang pigilan si Daryl Yap na gamitin ang kanyang pangalan at personal na impormasyon sa pelikula. Sa pamamagitan ng writ of habeas data, maaring hilingin ng isang individual na itigil ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Maari rin itong gamitin upang burahin ang mga datos na nakakasira sa kanyang reputasyon. Sa kaso ni Soto at Yap, pinagbigyan ng korte ang hiling ni Soto. Ibig sabihin, hindi na maaring gamitin ni Yap ang pangalan at personal na impormasyon ni Soto sa kanyang pelikula nang walang pahintulot. Ang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma ay batay sa tunay na buhay na kuwento ng yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Ang pelikula ay nagbigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng kanyang buhay at sa mga pangyayari na nagdulot ng kanyang trahedya. Noong 1985, si Paloma na 14 na taong gulang lamang noon ay diumano'y ginahasa ng 3 sikat na personalidad sa showbiz. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking iskandalo sa industriya ng aliwan at nagbukas ng mga mata ng publiko sa mga pang-aabuso sa kabataan. Ang kaso ni Paloma ay naging kontrobersyal dahil sa mga pangalan na nasangkot. Ang mga personalidad na ito ay kilala at respetado sa kanilang larangan, kaya't ang kaso ay naging laman ng mga pahayagan at usap-usapan ng bayan. Bagamat nagsampa ng kaso si Paloma, ito ay kalaunan ay nai-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Maraming tao ang nadismaya at nagduda sa sistema ng hustisya dahil sa pagkakadismiss ng kaso. Ang kanyang pagkamatay noong 1985 ay hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa marami. Maraming haka-haka at teorya ang lumabas tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay, ngunit wala pa ring malinaw na kasagutan. Ang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma ay naglayong buksan muli ang kaso at bigyang hustisya ang pagkamatay ni Paloma. Sa pamamagitan ng pelikula, nais ipakita ng mga gumawa nito ang mga pagkukulang ng sistema at ang pangangailangan ng hustisya para kay Paloma. Gayunpaman, umani ito ng batikos mula sa ilang personalidad sa showbiz, kasama na si Vic Soto. Ang mga kritiko ng pelikula ay nagsasabing ito ay isang paraan lamang upang muling buhayin ang isang matagal nang nakalipas na iskandalo. Ngunit para sa iba, ito ay isang hakbang tungo sa paggamit ng hustisya. Ang pagdinig noong Enero 17, 2025 ay isa lamang sa mga kabanata ng legal na labanan ni Vic Soto at Daryl Yap. Marami pang tanong ang kailangang masagot. Magiging matagumpay ba si Soto sa kanyang makasong cyber libel? Matutuloy pa ba ang pagpapalabas ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma? Sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ni Soto at Yap. Ngunit ang mga susunod na pagdinig ay tiyak na magbibigay linaw sa kasong ito na patuloy na tinututukan ng buong bansa. Ang katotohanan at hustisya ang hangad ng lahat sa gitnang magulo at kontrobersyal na usaping ito.